Yung masangsang na amoy na galing sa bituka ng baboy, tanggal talaga yan pagka ganito yung pagkakaluto nito. Unang gagawin dito, linisin mo ng mabuti ang mga bituka. Ganito na yung itsura ng mga nabibili naming bituka dito. Puro frozen. Nabanlian na rin nila ito, kaya talaga mahirap na itong baliktarin. At para malinisang mabuti hanggang sa loob, hiniwa-hiwa ko na rin ng ganitong sukat. Actually, nalinisan na nila ito. Pero may mga natitira pa ring dumi sa loob. Gaya nito, may nakuha kong bukol. Yan na lahat yung nakuha kong bukol, oh. Marami-rami rin. Pagkatapos tanggalin lahat ng dumi nito sa loob, hugasan na ito ng mga nasa 3 beses. Bahagya rin itong piga-pigain para mahugasang mabuti. Ang unang pantatanggal natin dito sa masangsang na amoy, ibaba dito sa baking soda. 2 kutsara lahat to ng baking soda at 6 na tasa ng tubig. Siguraduhin lang na lubog ito sa pagbababaran. Parang naglalaba lang. Piga-pigain din para masigurong nanuot hanggang loob yung baking soda water. Saka na ito hayaang maibabad ng 20 minutos. Pagkatapos nga ng 20 minutos, tanggalin na ito sa baking soda water. At para matanggal ang baking soda, hugasan itong mabuti ng makailang beses hanggang sa hindi na madulas ang bituka. At para nga tuluyan ng matanggal ang masangsang na amoy ng bituka, kailangan pa itong banlian. Ilagay na ang mga naibabad na bituka ng baboy, dahon ng laurel. Eto yung pantanggal ng masangsang na amoy, black coffee. Saka na maglagay ng tubig. Siguraduhin lang na sapat ang dami ng tubig para lubog lahat ng rekado. Ngayon, pakuluan na natin to. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy at hindi na rin ito tatakpan. Para naman hindi makulob at sumingaw yung masangsang na amoy nito. At pagka ganyang kulong-kulo na nga ito, hayaan pa itong kumulo ng 5 minuto. Ito namang mga nakalutang na bula, tanggalin na lahat yan para hindi na dumikit sa karne. Huwag din mag-alala dahil hindi ito maglalasang kape at hindi rin ito papait. Pagkatapos nga ng 5 minuto, ahunin na ito at ilagay na sa strainer. At ito namang tubig na pinagpakuluan, itapon na to. Sunod ng gawin dito, palambutin na ang bituka ng baboy. Yan na oh, legit talaga. Tanggal ang masansang na amoy. Timplahan na ng paminta, maglagay din ng dahon ng laurel, kalahating ulo ng bawang, may balat pa pala to. 1/4 cup ng toyo. Kung ilan ang sukat ng toyo, ganoon din ang sukat ng suka. 1/4 cup din. Maglagay ng 3 tasa ng tubig, saka na ito bahagyang haluin. Takpan hanggang sa kumulo. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 30 minutos. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang karne. Gamit dito yung pinakamahinang setting lang ng apoy. Matapos nga ang 30 minutos, ayan na oh. Napalambot na natin ang karne. Kasarapan lang yung ganitong pagkakapalambot nito. Yung medyo may nangunguya at hindi sobrang lambot. Ngayon, pwede na itong hanguin at ilagay sa strainer. Ito namang sabaw, itabi lang para mamaya. Sunod ng gawin dito, magpipirito at maggigisa. Ipirito muna ang mga bituka ng baboy. Ito namang bawang, tatanggalin ko muna to para hindi manikit. Halo-haluin lang hanggang sa mapagmantika na ito. Dahil nga sa frozen na namin itong nabibili, kaya hindi na rin ito masyadong nagmamantika. Hanggang dyan na lang talaga yung kaya nitong ilabas na mantika. Para maigisang mabuti ang mga aromatics, magdadagdag na ako dito ng konting mantika. Buong ulo ng bawang lahat to. Ibalik na yung bawang na may balat kanina. Patuloy lang itong halo-haluin hanggang sa tostado na yung pagkakaluto ng bawang. Ilagay ng siling labuyo, yung sabaw ng pinagpakuluan kanina, konting asukal, pambalansin ng lasa. Dahil nga sa napalambot na natin ang karne, kaya patuloy lang itong halu-haluin, lutuin hanggang sa konti na lang yung matilang sabaw nito. Gumamit dito ng malakas na apoy at hindi na rin ito tatakpan. Ngayon, pwede nang tikman para maihusto ang lasa. Masarap na. Para sakto sa panlasa namin, magdagdag ako dito ng konting paminta, konting suka, at saka ng konting liquid seasoning. Dahil nga sa nagdagdag tayo ng suka, kaya wag muna itong haluin ng mga 2 minuto. Pagkatapos nga ng 2 minuto, patuloy lang itong halu-haluin. Lutuin hanggang sa mapalapot ng sabaw nito. At pag nakita ng ganyan, yung humihiwalay na yung mantika sa sarsa, ilagay na yung maliliit na sibuyas. Saka na ito i-garnish ng mga siling labuyo. Kung maamoy nyo lang, very appetizing. Wala talaga yung masansang na amoy. Yan na oh, nakaluto na tayo. Ready to serve na to.